Yung kasunod po nito, mga kababayan, magsasalita po dyan si, ano ba, Dan Fernandez, Dan Fernando. Nalilito po kasi ako doon sa dalawang yan eh. No, halos parehas po yung pangalan eh. Nagkaiba lang Fernando at Fernandez. Nagsasalita po siya, papatunayan niya po mga bossing, yung sinasabi ni Roque, mukhang hindi yun yung dapat nilang paliwanag. Provide all services po to their POGOs, lalo na yung mga nasa POGO Hub, kasi po hindi nag-i-English yung mga POGO na yan. So they deal with the outside world using service providers. At yan po yung negosyo. Ayan, salamat po. Dan Fernandez po, J8. Ni Whirlwind na kumpanya po ni Cassie Ong. No? At yung panahon nga po noon, ang problema nila, yung representante nila sa PAGCOR mismo, di umano, ang kanilang naging problema. So ako naman po, in-accommodate ko naman po dahil alam ko na parang nabiktima naman itong mga taong ito. At yun nga po, ang hiningi namin kung po pwedeng bayaran yung obligasyon na gives no, by installment basis. Pero wala pa pong usaping lisensya nung panahon na yun. Mr. Chair, Mr. Roque. Interjection lang, Vice Chair. Ikapras lang. Ayan. Just wanted to find out the Whirlwind Corporation Whirlwind Corporation is a realty development corporation. Am I correct? Tama po yan, Mr. Chair. At kaya po ako unang nakilala yan matapos ang eleksyon, ang nagpakalala po sa akin, sila daw ay mag-i-invest sa mga renewable energy projects. Pero, former Secretary Roque, hindi sila nagpo-provide. No service provide. Hindi sila service provider, in other words. Kasi dito ata sa incorporation nila, it's all about... Mukhang huli ni mukhang huli ni Congressman Dan Fernandez, mga bossing yung paulit-ulit pa kasi ho yan, paulit-ulit pa din mga kababayan, yung sinasabi niyang service provider, pati po doon sa Senado, pati sa Kongreso, yan, inuulit-ulit niya. And mukha po dito sa punto na ito, mukhang huli ho ni Congressman. Realty development. So, I was confused kung nagpo-provide sila ng service, ang Whirlwind. Apo. Well, again, apo. Nagpo-provide sila sa... Wait, sandali ha. Because in accordance with the SEC, ano lang po sila? Development, realty development. So, why are they providing services? Sila po ang umupa dun sa lupa, sa Porac, at sila po ang nagpagawa ng mga buildings. At sila po ang Yes. nagpapaupa sa Lucky South. Yes, So, yung by being a service provider, at alam ko po naman po, ang patakaran ng mga ibang service provider, ganyan rin, sila nagbibigay ng physical infrastructure, pati computer sila nagbibigay, at iba pang mga serbisyo dun sa mga nag-ooperate ng POGO, kasi mga POGO talaga, mga Chino, at dun sila talaga sa electronic gambling na involved. So, aside from the realty development, they provide services as well. Tama po yan. At kaya But nga in po, relation to their SEC, ang purpose lang nila is specifically for development ng properties. So, I think there's some violation with regards to the delivering services as well. hindi ko pa po Mr. Chair, hindi ko pa po nakikita yung articles nila, pero totoo po na they are first and foremost a real estate It's here, company. Secretary Roque. The amended articles of incorporation of Whirlwind Corporation is primarily to engage in realty development. Nako po! That's their purpose. Tama po. Mr. So, Chair, Kung sila po ay nagbibigay ng ibang serbisyo, then it's May violation yun, no? Kasi hindi ho inilathala o hindi ho ipinagbigay alam yung pagiging service provider nila sa SEC. beyond their corporate responsibility nila. normally Diba? po, merong primary at merong secondary. So it could be covered by a secondary purpose po, no? So we will At, check the meron namang secondary mga- purpose. Oo. Okay, for the meantime, we'll be asking. Sige, go ahead muna. I'll be Napi ko lang. winding up my interpellation, Mr. Chair, to give a chance to other. Mr. Roque, Mr. Chair, kailan ho niyo nakilala si Cassandra Leong? Right after elections po, dahil I had to settle back to my practice, dahil natalo nga tayo ng eleksyon, and settle back to old projects that I left hand. Buti na lang. Ano, mga kababayan? Buti na lang, mga bossing. Ilan ba naging posisyon? Pang-ilan naging posisyon ni Harry Roque nung panahon ng eleksyon? Tambak Parang hindi nga ho yata umabot ng pang-15 no? Including renewable energy projects.
Paano ho nyo nakilala si Cassandra Leong, Mr. Chair? May nagpakilala po sa akin na isang Malaysian company also engaged in renewable energy at ang sabi nila sa Singapore merong company na may presence sa Philippines that is seriously studying the feasibility of starting an integrated solar panel manufacturing facility kasi nga po binoboycott ng mga Amerikano yung solar panels na made in China. Kailan po, anong year po kayo nakakilala ni Cassandra Leong? Matapos po ang eleksyon. Ang eleksyon po ay 2022. 2022. So, matapos po ang May 2022 election, kung hindi po ako nagkakamali, mga July or August po yan. Kailan po kayo pumunta sa PAGCOR, Mr. Chair? Ay, ano po, 2023 na po. 2023. Apo. Nung nakilala After. po ninyo si Cassandra Leong, hindi ba ninyo alam, hindi ba niya sinabi na she's involved in POGO operations? Ang alam ko po, sila nagpapaupa nga doon sa Porac. Pero that's one only of their businesses at marami silang businesses, especially in Singapore. At in fact, ang palagi ko pong kausap ay isang non-resident sa Pilipinas. Lumilipad po siya from Singapore to discuss with me the feasibility of the solar energy project, no, which is in Cebu. At yun nga pong CEO na yun ang dahilan kung bakit hindi ko nakumbinsi sila mag-invest dun sa solar project na yun. Kasi ang reklamo ng kanilang CEO who's based in Singapore is napakababa po noong, ano ba tawag doon, yung babayaran po ng Meralco doon sa proyekto. No? Kasi yung proyekto na gusto ko sana mag-invest sila, eh meron na pong gano'n, no? PSA. So wala pong nangyari doon sa mga Mr. Roque, efforts sa ko. tingin niyo po, bakit kayo nilapitan ni Cassandra Leong? Ay, ako po Ayan. lumapit sa kanila dahil naghahanap po talaga ako ng investors para sa mga proyekto ng renewable energy. Are Kasi you in a fact, consultant of Whirlwind Corporation? I am in fact legal counsel po. Legal counsel kayo Opo. ng Whirlwind Corporation. Opo. So you have had a long dealings with Cassandra Leong. Well, hindi po long kasi after I accompanied them in PAGCOR, 2 months later, they told me they have a problem with their landlord. That they were being evicted from the property at meron na raw writ of execution from the RTC. So sabi ko, paano nangyari yon? Ang sabi nila kasi nagkaroon ng kaso ng ejectment, yung lupa pala na pinirmahan nilang lease contract sa tatay, nagdidemandahan pala yung tatay at anak. Siguro alam ng mga taga Angeles yung kwento ng Cruz family. At anong nangyari, yung mga anak na registered owners, dinimanda sila ng ejectment, pero yung tatay, hindi naman binigay sa kanila yung mga papeles, itinago, kaya umabot na sa punto na nagkaroon ng writ of execution at dun sa kaso, may mga abogado na hindi naman nila Mr. inauthorize. Chair, last question, Mr. Roque. Ito na po yata mga kababayan nyo sa Pogo. Magkakilala ba itong dalawang Chinese national at saka si Cassandra Leong? Hindi po. As far as I know, hindi po sila magkakilala at yan nga po ang aking ine-emphasize. Wala pong links at all itong request ng China sa Interpol to apprehend this Chinese fugitive with the issue of POGOs in the Philippines. Mr. Roque, Mr. Chair, I'm just curious kasi for the past several months, medyo mainit talaga ng Pogo. And it seems your name always crops up. Una, Correct. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan.